naman yung tipong inahas or hindi. Bagay, yung mga tao naman talaga yung bashing. Yung mga gano'ng factor, wala yun. Ganun lang naman ang nangyari. Ano ang nangyari dun? Di ba? Nagkaka-jive lang kami sa vibes ng mga pares kaming Joker. Tapos ako kayo lahat, nakagano'n na ako. Ay, gawin tayo dito. Walang hirap. Nasa kayo. Makita masin. Ang mahalaga ba sa'yo na yung dalawa? Walang hirap. So ayan, pwede siguro yan mga kababayan ko dyan. Dito naman po ako, mga kababayan ko dyan. Luzon, Visayas, Mindanao. Maging sa ibang bansa ng mga OFW, ng mga kababayan natin dyan. Ingat-ingat po kayo dyan. Sana po nasa mabuti yung kalagayan at malayo sa ramdaman. Okay? Sana makaipahin na mundo na roon, mga OFW. Itong upload ko ay patungkol pa rin to sa Chris Pau at kay Dong TV. Dongs TV, mga viewers ko. Ito yung aking pangalawang comment patungkol doon sa Chris Pau at sa kay Dongs TV, mga viewers ko. Nga pala, shout out muna kay Pugo Bihero at kanyang team, kay Krishna, lalo sa mga Chris Pau fanatic dyan. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, share, and comment. Okay? Lalo mga viewers ni Kalinga Prab, Kuya Bal, Ate Jack, Katekram, mga viewers si Katekram, viewers si Papa Dins TV, viewers ni Kabusiness Official, viewers ni Loria Quiotalita, viewers ni Daddy Frankie, viewers ni Virgin Care, viewers ni Miss Ivana Lawi, at viewers ni Senator Rapi Tulfo sa kanyang upload video. Okay? Sa kanyang programa. Mga viewers ko, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, share, and comment. Okay? Subscribe lang po kayo. Wala pong bayad. At like, mag-like po kayo. Malaking bagay na po sa akin yon. At lalong mas maganda kung hindi kayo mag-i-skip ng ad, mga viewers ko. Huwag po kayo mag-i-skip ng ad kasi sayang naman yung panonood nyo sa mga video upload ko. Okay? Yan lang po. Tuloy tayo. Dito, may napod akong video upload ni Dongs TV. Yung unang dating nila sa Mindoro, mga viewers ko. Masaya. Masaya sila. Hindi natin akalain na mangyayari yung mga bagay na hindi natin naasahan. Katulad ng doon sa live ni Pugo Bihero na yun nga, na hindi niya binigkas yung pangalan ni Dongs TV at pinagsabihan niya at yun ay tawag dito yung sa ginawa niya, kung ano mang ginawa niya, pero sa unang upload ko, makita niya nagpaliwanag si Dongs TV na wala naman naging problema. So, ang pinag-uusapan nila ay yung tungkol sa tattoo lang. Di ba? Kasi meron siyang business, yung tatong kalye, kung tawagin. So, yun ang napag-usapan nila. Pero, maliban doon, wala na. Ayaw kay Dongs TV. Pero, kung mapapanood natin yung live ni Pugo Bihero, yung paliwanag niya, sa kanya doon na yung tao na yon na tinutukoy niya, na ito nga si Dongs TV, ay hindi nagustuhan siguro ng mga viewers ko ng PB team yung kanyang inasal patungkol kay Krishna. Kung ano man yon, ay hindi natin alam kasi wala tayo doon. Pero kung yun lang yung tungkol sa pinag-usapan na tungkol sa tattoo artist na pag-uusap lang nila, eh wala tayong nakikitang masama ron. Kung doon lang yun mga viewers ko kung doon lang yun. Baka naman di natin alam kasi wala naman sinasabi si Pugo Bihero, basta pinagsabihan niya lang itong si Dongs TV. Pinagsabihan niya lang na wag nang ulitin yung ganon. So di natin alam kung anong ginawa talaga. Kung ano talagang buod na pangyayari kung bakit niya pinagsabihan itong si Dongs TV. Di ba? Kung doon sa sinasabi na sabi ni Dongs TV
na sinabi na inaahas niya itong si Krishna, ay sabi ni Dong Stevie naman, wala namang katotohanan yun. Di ba? Wala namang katotohanan. Ba't niya naman gagawin yun? Una na, kaibigan niya si Pugo Biyahero. Di niya gagawin yun sa kanyang kaibigan. Di ba? Ganon lang ang kanidong Steve paliwanag niya. Pero marami ang naniniwala talaga na hindi lang doon ang ikinasasama siguro ang loob ng PB team. Kasi bakit pagsasabihan ni Pugo Biyahero, yun ang malaking katanungan doon eh. Bakit pagsasabihan si Pugo Biyahero kung nag-uusap lang naman sila tungkol sa tattoo, di ba? Baka may iba pa nagawa doon. Yun naman hindi natin alam yon. At sila lang nakakaalam dyan. So, di ba? Kaya usap-usapan ngayon sa social media, binabas nito si Krishna, binabas din si Dong Stevie. Pinutakti talaga ng baser si Dong Stevie. Pero ayaw kay Dong Stevie, itanggap naman niya. Sa katiwiran niya, nasa social media tayo, di ba iwasan yan na mababas. At sanay na siya mabas. Siyempre. At doon naman sa sinasabi na papagsilusin na si Pugo Biyahero, kaya ginawa dahil may nag-text nga sa kanya na gano'n, na pagsilusin. Pero para sa akin, mga viewers ko, hindi maganda yon. Unang-una, kaibigan niya si Pugo Biyahero. Kung tuturing mo kaibigan si Pugo Biyahero, huwag kang gagawa ng paraan na hindi ikatutuwa ng iyong kaibigan. Dahil yan ang magsisimula ang iyong pag-aaway, pagtatampuhan. Di ba? Yan ang pagsisimula ng hindi yung pagkakaunawan, yung tampuhan bilang magkaibigan. So masisira. Kaya iingatan mo. Kaya sana hindi naniwala doon si Dong Stevie at di niya dapat ginawa yun. Siguro siya sabi ni Pugo Biyahero na na wag nang uulitin at pinagsabihan niya. Siguro dahil doon sa ginawa niya, papagsilusin nga itong si Pugo Biyahero. Di ba mga viewers ko? Pero itong mga viewers ko, kumuha ko ng video clip doon sa upload video ni Dong Stevie na kung gaano sila kasaya, mga viewers ko. Sana ganun lang sana. Hanggang sa nakauwi sana sila dito sa Davao. Sana ganun sana ang naging ending. Naging masaya sana. Pero mali eh. Nagkaroon ng issue eh. Kaya itong issue na to ay talaga lumawak dahil nga, ito alam nyo naman na marami ang mga Crispaw fanatic. Marami ang talagang sa kasubaybay sa Crispaw. Lalo na yung mga Crispaw fanatic. Yung mga taga-suporta ni Krishna, mga viewers ko. Di ba? Ito kumuha ko ng video clip doon sa upload video ni Dong Stevie kung gaano sila kasaya, mga viewers ko. Sana naging ganun lang sana lagi hanggang sa nakauwi sila dito sa Davao. Di ba? Ito, panoorin natin mga viewers ko kung gaano sila kasaya. Yung unang dating nila dyan sa Mindoro. Panoorin natin. Comment lang kayo ha. At subscribe lang po kayo kung di pa kayo nakapag-subscribe. Lalo na mga Crispaw fanatic dyan. Mga OFW na hindi pa nakapag-subscribe. Subscribe lang po kayo. Sa panoorin natin at kayo na ang humusga kung ano masabi nyo. Okay? Panoorin natin. Ano ba yung mga bulok-bulok? Ayaw lang daw sila nakatanggap ng mga ganyan. Ano yan? Hindi pa masabi. That's it. Update. Classmate ko, ngayon ko na nakita after 30, no, 2002. Ito ba yung kababata ni Sir Paul? Classmate 13 years. Ako huling umuwi. Pero 99 pa kami kakilala. 27 years. Ang tagal.
sa Parang yung mga bagay. Ayun, kasi dito pa kami sumayo, pero grabe na nakakamiss to. Doon kami tumitira, unahin punta sa Burol. Ano to, ang pero na to ay, kawayan. Ano po yung, ano yung, pero, kawayan port. Kawayan. Hindi, mamimesta ako sa inyo. Mamimesta ako. Congrats. Grabe na kayo, maganda ba ito? Balikbayan. Isa ka kasing mabuting buwaran, kaya binibigyan ka ng yan. After ilang years ka na ba nabalik dito? 4 years. 4 years. May pagmamahal. 5 years pa lang. Meron pa tayo. Wow! Thank you guys. Grabe yung effort ng mainit. Ha? Mainit yung mga gumagana. Yung kanina pa sila dyan. Kaya nga. Si Ethan. Grabe yun. Ang ganda dito. Nasaan dyan ako makakaligo. And, wow. This ang Kawayan Port. Dito lang lalagay yung isang mahabang. Parang unahin kaya muna ng mga gamit no, bago tao. Anong feeling kumpare? Kumpare? Nakakarating ka sa lugar ng isla na to. Kumpare? Mag-aaral kasi mabuti. Ano? Nagtutulog ko yung GTV. Ay, kasama ko yung Ay, di siya. Ako kayo lahat. Nakagalan na ako. Ay, gawin tayo dito. Walang hirap. Nasa kayo. Ang kitamasan. Ang mahalaga masaya na yung dalawa. Yun. Walang hirap. Ang ganda. Grabe. Yung So ayun, di ba mga viewers ko? Masaya eh. Masaya yung kailang samahan. Yung unang dating. Sana naging ganun lang lagi. Sana naging ganun lang lagi. Naging masaya lang. Kung nag-uusap man sila ni Krishna, dapat nasa grupo. Ibig sabihin, alam na isa sa PB team, alam na ni Pagubihero sa PB team, para walang issue na nangyayari. Di ba? Siguro may napansin ang ilan sa PB team doon na nagkakausap nga sila Krishna at saka si Dongs TV. Siguro dalawa lang sila at di alam ng ilan. Kaya siyempre, yung mindset ng ibang PB team, so hindi maganda. Nasa isip nila. Mas maganda kasi kung nag-usap sila, bukod sana sa kailang dalawa ni Krishna, kung nandun si Pugong Biyahero. Di ba? Katulad sinabi ko sa unang comment ko na kung nag-usapan sila dapat ano si Kuan para maghinga niya ng advice kung ano dapat dahil yung pinag-usapan nila tungkol sa tattoo. Dahil mayroong ang business itong si Dongs TV, yung tatong kalye. So, yung kanyang business ay yung tattoo, mga viewers, tattoo artist, di ba? So, ganon. Kaya siyempre, siguro nakikita ng ibang mga PB team na ganon. Kaya, lalong hindi naging maganda sa paningin nila yung pangyayari na yon. At para naman kay Dongs TV, para sa kanya, wala yun. Walang ganun na sinasabi yung
pang-aahas na sinasabi. Hindi niya gagawin yun. Unang-una niya, kaibigan niya si Pubiero. At di pa, wala, sabi nga niya, di ba? Sa unang upload niya na wala pa yung PB team, eh magkasama na sila. So dapat ang ginawa sana dito, ang akin lang dito bilang commentator at reactor, dapat iningatan ito ni Dongs TV. Dapat kung nag-uusap pa sila ni Chris na, alam dapat ni Pugumbiyero. Di ba gano'n yan? Para hindi mag-iisip ng hindi maganda yung ilan sa PB team. Di ba gano'n yan, mga viewers ko? Para hindi mag-isip. Kung nag-uusapan sila, dapat andoon o kaya grupo. At naririnig ng ilan kung ano sinasabi nila, pinag-uusapan nila. Di ba gano'n yan? Para walang, walang tawag dito yung pagdududa kung ano ang nararapat, kung anong pinag-uusapan nila. Di ba gano'n yan? Kasi, kung papansin natin sa live itong Bihero, sabi niya, yung pinagsabihan niya si Dongs TV, at huwag niyang uulitin, eh, yun siguro, patungkol doon sa pagpapahilos niya kay ni Dongs TV kay Pugumbiyero. Dahil nga doon sa paniniwala ni Dongs TV, doon sa nagbigay ng comment na yon na ano kaya kapag silusin mo si Pugumbiyero patungkol kay Chris. Di ba ganun yung mga verse ko nakalagay doon? Ano kaya Sir Dong kapag silusin mo si Pugumbiyero kay Chris na? Tapos ginawa niya, yung ganun, pag-uusap. Pero ang pinag-uusapan mga viewers ko, patungkol sa tattoo. So, maliban doon, wala na. Ayaw kay Dongs TV. Doon sa paliwanag niya. Kung napanood natin dito sa napanood natin na pinakita ko sa inyong video clip, mga viewers ko, nakikita natin masaya. Di ba? Sana ganun lang, sana. Hanggang sa nakauwi sila dito sa Davao. Di ba? Tapos, ito, ang aabangan natin ngayon, pag dumating si Krishna sa PB House, kasi hanggang ngayon, hindi pa bumabalik si Krishna sa PB House. Di ba? Yan ang inaabangan natin. Siguro, di natin alam kung magbibigay ng kanyang panig itong si Krishna kasi binabas din si Krishna mga viewers ko eh. Pinuputakta rin ng basher eh. Ayon nga kay Pugumbiyero sa kanyang video upload ay nakikiusap siya, huwag nang iba si Krishna. Totoo naman yan. Dapat, kasi doon sa comment section nakalagay, ang biktima rito ay si Krishna. Doon sa comment section nababasa natin, kawawa si Krishna. Marami nakikisimpatiya kay Krishna. Kawawa si Krishna at siya yung binabas dito. Di ba? Kung kay Dongs TV lang, wala problema. Kasi sabi ni Dongs TV, sanay siya sa mga basher. Kasi nga, katwiran niya, nasa social media tayo, di maiwasan na magkaroon ng basher. So, tanggap niya kung ano binabato sa kanya ng mga basher. Di ba ganun yun? Pero kay Krishna, tayo mga Crispo fanatic, hindi tayo sanay na binaba si Krishna. Hindi tayo sanay. Kasi si Krishna, nagbibigay saya sa atin eh. Lalo pag nag-upload video siya, nag-upload siya ng mga video niya, ng mga masaya. Masaya tayo mga viewers ko eh. Stress reliever talaga eh. Lalo-lalo kung kasama si Pugumbiyero na nagpapatawa silang dalawa. Yung pamamasyal nila doon sa Mindoro. Di ba ang saya? Stress reliever talaga silang dalawa eh. Pag silang dalawa magkasama. So natutuwa tayo. Pero dito sa issue nangyari, na patungkol kay Krishna at saka kay Dongs TV, medyo hindi nagustuhan ng marami yung ginawa ni Dongs TV na nag-uusap lang sila na siguro silang dalawa lang at napansin ng ilan sa PB team patungkol doon sa tattoo na wala nakakarinig. Sana, kung meron sana, may witness sana. Diba, nag-uusap silang dalawa, ando yung ilang PB team naririnig para magbibigay ng suggest kung ano nararapat. Kasi si Krishna nga may tattoo at si Dongs TV may tattoo din. At gawin din si Pugumbiyero may tattoo din. So yun ang pinag-uusapan lang nila. Maliban doon wala na. Ayon kay Dongs TV. Okay? Yun lang sa akin. Ang advice ko lang kay Dongs TV, sa susunod niya nang ulitin yun. At kung mag-uusap man sila ni Krishna, ay dapat adjust si Pugumbiyero para nakaka-witness. Kung silang dalawa lang, medyo distansya siya ng konti. Siyempre, maghihinala yung ilang PB team. Alam mo, maraming mata eh. Kaya nga may team eh. So kung nagkakabiruan man sila, dapat masaya lahat. Katulad ginagawa nila sa PB Team Davao. Di ba gano'n yun? Masaya lahat. So walang napapansin na
kahina-hinala. So, ganun lang. Okay? Yan lang sa akin, mga viewers ko. Sana gusto niyo yung aking comment reaction sa video patungkol sa Chris Pau at patungkol kay Dongs TV. Okay? Yun lang po. Palala ko lang ulit. Yung baka may nanonood dyan na hindi pa nakapag-subscribe, subscribe lang po kayo, like, share, and comment sa aking YouTube channel. Pindutin niyo yung notification bell para update kayo sa mga video upload ko. Comment ko sa video patungkol sa mga hinanga nating charity vlogger. Hindi lang kay pag-ubiro ako nag-comment. Maging sa Kalingap, kay Kabisnes, kay Tate Tikram. Panoorin niyo yung mga previous upload ko. Marami po akong kay Vince TV, kay Daddy Frankie, nagbibigay ako ng mga comment, mga viewers ko. Nagbibigay ako ng comment, reaction, patungkol sa kanila. Panoorin niyo po, suportahan niyo po ako, okay? Yun lang po sa akin. Bye! Ingat po lagi. Pagpalain po tayo ng pong may kapal.